Luzon. Para po sa Panginoon. Come unto me, the Savior sent. Learn of me, listen to my words. The multitudes that follow there in Galilee marveled at his wisdom and the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the far that framed the heavens, the peace that still the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior sent. Walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, come follow me. For in the Master's voice they heard the far that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. And in the Master's voice re-echo o'er the ages with a promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the
ang ating Panginoon. Amen. Amen, mga kapatid. To the humble, ano sabi doon? Who will hear the Master's voice? So, yung mga mga nagpakumbaba, yun lang makakarinig sa salita ng Panginoon. Do you believe in that? Kasi sa panahon ni Jesus Christ, yung mga mataas ayaw pakinggan ang salita ng Panginoon. That is correct. Di ba? Alam naman natin yun eh. No? So, kayo ba yung mga humble ngayon o mga hambog? Proud to be humble. Proud to be humble. Proud na humble. Parang globally smart lang ah. Sa isang mananampalataya mga kapatid, walang magandang maidudulot yung boastful heart, proud heart, kasi a proud heart came first before destruction. Ganun yun sa Book of Proverbs. So, even the application of life, God sees, nakikita ng Diyos yan, kung sino yung mapagpakumbaba. At ang mga mapagpakumbaba, yan ay kalimitang nakikinig sa salita ng Panginoon. Makikita mo yung obedience nila. Kasi sumusunod talaga sa salita ng Panginoon. No? Amen? Purihin ng Diyos sa mga mga ano ninyo, sa mga sa mga testimony ninyo. Sister Jen, be sure mga kapatid mo maligtas ha, para makita nila yung anak doon sa langit. Ang mga bata mga kapatid, before the age of the accountability, under the doctrine of soteriology, ang mga bata ay automatically going to heaven pag namatay sila. Pastor, saan ang bersikulo niyan? It is in the book of 2 Samuel chapter 12 verse 23. No? Yung mga bata, mga kapatid, regardless of who they are called safe. They are not saved, but they are safe. Amen. Safety. Ibig sabihin, though they have the sin, the nature of sin that namana nila, but because of the mercy of God, yung mga bata, hindi sila dumarating doon sa age of accountability. So, automatic yun sila punta ng langit. Okay? But now, he is dead, sabi ni King David, nung namatay yung anak niya, unang anak niya with Bathsheba. Okay? Dahil out of sin. Yun ang bayad ng kasalanan niya. Sabi, but now he is dead. Sabi niya, wherefore I fast. Should I fast? Bakit ako mag-ayuno? Bakit ako magpa-fasting? Can I bring him back again? Hindi naman niya pwedeng maibalik yung anak niya na namatay na. Pero ano sabi niya? I shall go to him. So ibig sabihin, but he shall not return unto me. He shall not return to me, but I shall go to him. Ang tanong, saan ba napunta ang bata? Wala kang makita kung saan napunta ang bata. Pero may makita ka kung saan pupunta si King David. Di ba? Sabi ni King David sa Book of Psalms, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Forever. Eternity. Ibig sabihin, sa langit siya patungo. Nandun anak niya. Alright? Ganun yun. So, tayo, baka magbata-bata ang isip kayo para makaligtas sa accountability, mali yun. Okay? Mali yun. Baka mag-isip-isip bata kayo para makaligtas sa wrath of God. Hindi. Nandito na tayo, naging damulag na tayo at marunong na tayo umunawa kung bakit kinakailangan nating tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, because we are helpless. And so that we need the Lord. Ganun yun. No? Amen, sister? Ganun lang yan, no? Praise God. At kay brother kay brother Eric and sister Katkat, our life on earth is a pilgrim. Okay?
Saan man kaya ang tanging maiiwan ko sa inyo ay saan man kayo dalhin ng Panginoon, huwag niyo kalimutang maglingkod sa Diyos. Huwag niyong irason kung ano ang mga rason natin, kahit anong rason natin sa buhay natin mga kapatid. Whether we have a lot of problems, we have a lot of troubles, our excuses, pag iharap mo sa Panginoon yan, maruming basahan yan. Okay? Ganun yun. You cannot make any excuses before the Lord for anything, dahil we, brethren, we need the Lord the most than Lord needs us. Okay? Ganun yun. Kailangan natin ng Diyos kaysa ang Diyos kailangan tayo. Kasi kung hindi tayo susunod sa Panginoon, hindi tayo mag-obey, hindi tayo maglingkod sa Diyos, ako nga, ang prinsipyo ko, pag nag-stop na akong maglingkod sa Panginoon, I will just make a countdown from 100 to 1. Kung kailan ako katayin ng Diyos. Baka bigla lang kong sagasaan dyan, ganon. Countdown lang ako, 99, 98, 97, 96, 95, ganon. Pag I'll stop serving the Lord, ganon yon. So, maglingkod kayo sa Panginoon, magpakumbaba kayo, huwag niyo itaas ang mga sarili ninyo kasi sa harapan ng Diyos, we are nothing. Okay? Ano man ang mga pagkukulang ng church na ito sa inyo, patawarin ninyo at pagpasensyahan ninyo. Kung ang pastor man ninyo ay wala sa hulog at maraming pagkukulang, kung ang mukha ng pastor ninyo ay pagkita niyo pa lang nasisira ng buhay ninyo, pagpatawarin ninyo. Okay, ganun lang. Maglingkod kayo sa Panginoon kahit saan man kayo. Doon sa Palumpon, mayroon doon si Pastor Ray, Masandag, no? Maging kagamit-gamit kayo. Okay? At kung mabisita kayo doon sa Pastrana, kailan ba flight mo? Niyo? Friday. Sa Friday na, nitong Friday darating. Kayong dalawa magsabay. Mauna yan, taskat ka. Mauna siya. Okay. So, i-arrange na lang kung anong arrangement ng mga gamit ninyo dyan na natira. Binibinta nyo na yata, no? Post na. Okay. Good. So, yun lang. At pagpalain kayo ng Panginoon. And I will pray for you. Ganun lang. Nagagamit kayo ng Panginoon. Ibig sabihin, you are living for your physical life. At do not forget na you must live also in a spiritual life. Ganun lang. Alright? So, ganun lang. And si Brother Joel, Brad, ang Diyos may purpose sa buhay mo. Hindi tsamba ang lahat na nangyari sa buhay mo. Na dinala ka dito sa church, nandun ka sa kabilang church, hindi tsamba ang lahat, Brad. Mayroon at mayroong purpose ang buhay ng bawat isa. Yan ang huwag mong sirain. Okay, ganun yun. Una, self-salvation mo na. Pinalawagan na ka ba, Brad, yung salvation doon kabila? Hindi. Hindi. Dito, paliwanagan ka mamaya. Alright. Ganun lang, Brad. Ang kabuhay ng tao, minsan may kabiguan yan. Alright? At huwag niyong sisihin ang Panginoon. Okay? Kasi ang lahat ng kabiguan na yan, bunga lang yan ng kasalanan. Huwag niyong kalimutan yan. Darating tayo sa topic na called Hamartiology, the doctrine of sin. Alright? Don't worry. Maunawaan ninyo bakit nagka-litsi-litsi ang mundo, mga kapatid. Ganon. Doon yung maunawaan. Doon natin makikita kung gaano talaga kasama si Satanas. Alright? Sabi nga ng Panginoon, the thief cometh not, but for to steal, nakawin, magnakaw yan, to steal, and to kill. Kita mo yan? Kita mo yung purpose ni Satanas? And to destroy. Yan ang isip niya. Yun ang goal ni Satan, mga kapatid. Brethren, bigyan kanya ng pain para pag kinagat mo yon, sira buhay mo. Ganon siya. Baka nag-iisip kayo, bigyan kayo ni Satanas ng milyon, oy, bibigyan ka niyan. Baka akala nyo, hinahanap mong milyon, mga kapatid. Bibigyan ka ni Satanas. Kahit pa buong mundo ibigay na sa'yo. Siya ang hari dito eh. 1 million, $500,000 na nga. Ganon siya. Pero,
Mag-ingat kayo. Kasi nga, si Satanas, pag naningil naman siya, sabi nga ni Pastor Ben, sisingilin sa inyo pati tubo ng kapital niyo. Di ba namuhunan siya? O ba, namuhunan ako sa iyo. Di ba? Gagana na Satanas. Binigyan kita ng 1 milyon ng isang araw. Maningil na ako, be. Gano'n. Oh, Bombay yan. Ganun man ang owan. Ganun ang utak ni Satan. Bawal installment, Pastor. No, bawal ang installment. Pag naningil siya, talagang on time yan. Oh. Oh. Saan ang tubo? Yari ka ngayon. Oh, ha? May ininvest siya sa'yo, kaya pag naningil siya sa'yo, dadalhin niya lahat, pamilya mo. Tandaan niyo yan. Oh, tandaan niyo yan. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Pero ang sabi ni Jesucristo, I am come that they might have life. Dumating siya na magkaroon ka ng kaligtasan, and that they might have it more abundantly. Do not tell me na pag naglingkod ka ng Panginoon, walang blessings. Do not tell me like that. The Word of God is very clear. I am come that they might have a life and that they might have it more abundantly. Saan mo makita, Brad? John 10:10. Huwag niyong kalimutan yan. Gawin ninyo yung life verse yan. Baka naman ang life verse niyo, Pastor, ang life verse ko, Jesus wept. The thief, sinong thief? May iba bang tinutukoy iba dyan? Si Satanas yan eh. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, sabi ni Jesucristo, that they might have life, salvation muna, and that they might have it more abundantly. Amen. Niwala kayo niyan o komedian? Pagka iniisip nyo, komedi lang yan, Pastor. Komedian, parang dulpi. Ganon ba ang iniisip nyo? O parang si Redford White? Redford White. Okay, mga kapatid? Amen. Just give me a few minutes to preach today before you, and let us stand and let us read the word of the Word of God. Open the Bible, Brad, in the book of Matthew chapter 21, and sa verse 28. 28 until the 31. Sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Until 32 pala. Matthew chapter 21, verses 28 to 32. This is just 4 verses. Very brief. Okay, let us read. But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first, and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second, and likewise. And he answered and said, I go, sir, and went. And went not. Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, the first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. But the publicans and the harlots believe him. And ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this beautiful day you have given to us. Once again, we are here gathering to hear thy words for today. We thank you, O God, for all the blessings you have given us. By thy grace, we survive each day, O Lord, for thy glory. Maraming salamat, Panginoon. Today, we are praying and we are asking forgiveness for all the sins we have committed against you. And through thy Holy Spirit of promise that dwelleth in us, help us to understand thy words, that we are able to grasp it and to apply them in our daily lives. We thank you for all the brethren who are here. And next time around, makasama namin ang other brethren pa namin, O God. Bless each and every one of us today. And this is we thank you and we praise your name.
In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na kayo mga kapatid. This is just one part of this chapter 21 of the book of Matthew, wherein the Lord Jesus Christ in the city of Bethany and Bethpage. And there, if you remember, that he asked his disciples to go to the town or to the city which is over them, and certainly Jesus Christ asked them to find an ass and a foal of an ass, and to bring unto the Lord Jesus Christ, and there the Lord Jesus Christ sit over on the colt, no? A foal of an ass. Doon siya umupo sa asno, sa anak na lalaki ng babaeng asno, to have an triumphal entry unto Jerusalem. Yun ang kwento doon. And then after that, mayroon ding mga pangyayari doon. He healed the sickness, some sick people there. And then after that, when they went to Jerusalem, triumphantly, ay naalala natin na the people there, they destroyed the fig tree. A tree. Destroyed the tree, and then nilatag nila sa daanan ni Jesucristo. They shouted, Hosanna. Hosanna meaning from a Greek word Hushi and Ana. Ana kung isipin mo mga kapatid ay ikaw po 'yon. Ako, Ana. 'Di ba sa Arabic Ana, Ana, 'di ba? Hushi meaning from the book of Psalm, it was King David who prayed unto the Lord to, Lord, please save me and bless me. Dalawang meaning ng Hoshi, Hosanna Hoshi from Ana. And dalawang meaning ng Hoshi meaning salvation first and then prosperity. No? Save me and send me prosperity. 'Yon ang panalangin ni King David. 'Yon ang meaning ng Hosanna, unto the highest. Okay? Save me and bless me. Then they said, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, meaning you will not bless the name of the Lord because you're a blesser, but you will bless in a way that you are going to praise the Lord. Yan ang meaning nun. No? And then after that, he left from Bethpage and went to Bethany, and then coming back in the morning, nakita niya ang fig tree na hindi nga namumunga. Maganda lang sa outside appearance pero wala namang bunga. Okay? And the spiritual principle out there is that sometimes a Christian or a believer is like a fig tree. Fig tree, meaning malago lang sa outside pero ang bunga, when the Lord Jesus Christ wanted you to have a fruit, mga brethren, wala ka namang bunga. So therefore, good for you that you will be withered away. Okay? Maganda na lang na malalanta ka na lang. Malalanta meaning mamamatay ka. Wala ka naman pakinabang eh. Kaya mag-ingat kayo ha. Pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, naku po, mag-ingat kayo, baka katayin kayo ng Diyos. Oo. Kasi unang-una, maging katisuran ka. Parang kang si Samson eh. Oo. Okay? Ganon yon. So, once na naligtas ka, magiging kapakinabang ka sa Panginoon kasi i-bless ka ng Diyos eh. I-reward ka ng Diyos after all. Amen? Ganon man ang paglilingkod sa Panginoon. Alright? Will you agree with me? Baka iniisip nyo, pag naglilingkod ka sa Panginoon, pag nagbigay ka sa Panginoon, walang balik sa inyo yan. Mayroon. Bring ye all the tithes into the storehouse and, di ba? That there may meet in mine house and prove me now herewith and saith the Lord of hosts, and if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Di ba? Mayroon. Amen? Will you agree with me? Or you will not? Kayo na lang mag-preach dito. Alright? Ganon siya mga kapatid. And then after that, he encountered those scribes and the Pharisees. When he encountered them, sabi ng mga scribes, by what authority na
tinanong nila si Jesucristo kung anong otoridad na Jesucristo, ano ang authority niya. By the way, mga kapatid, baka inisip niyo, paging pastor ko, walang authority ha. Andun sa pitaka ko eh. Mayroon akong idea, baka iniisip niyo. Pastor, wala naman yan. Wala nang yaga-yagaan lang ninyo yung pastor. Sige lang, mag-ingat ka. Okay? Ganon yon. Mayroong authority ang church na ito. Okay? At mayroon ding authority itong pastor nyo. Amen. Meron kong idea dyan. Amen, mga kapatid? Tinanong nila si Jesucristo, by what authority? Sabi, by what authority daw? Sabi, by what authority doest thou these things? Klaro naman ang mga kapangyarihan na ginawa ni Jesucristo doon sa harap ng mga Pharisee na yan. Na bumuhay siya ng patay, nagpapagaling siya ng mga sakit, nagpapakain siya ng mga 5,000, 4,000 na mga tao out of 5 loaves and 2 fishes. And yet, ano ang paningin ng mga Pharisee sa kanya? By what authority? By what authority? Pambihira. You cannot outsmart God. You cannot outsmart the Lord Jesus Christ. Kaya ang sagot niya, tingnan natin ang galing niya. By what authority naman yung ginawa ng baptism ni John the Baptist? Nga. From men or of God? Di holy sila ngayon. Sabi nila, anong sabihin natin? Brad, dali ko. May tanong si Jesus eh. Anong sabihin? Anong sagot natin? Bakit yung tanong niya? Imbis tinanong natin, he question our question. Bihira. Sabi sa law namin na subject, you can question the question. Imbis na answer the question, you question. The question, pambihira yan. Diyan pala kuha yun. Sabi, by what authority yung kay John the Baptist? Kung sabihin nila, galing sa Diyos, bakit di kayo niwala sa Kanya? Pero kung galing sa tao naman, ang sagot natin, sabihin naman mga tao, bakit? Mananagot tayo sa mga tao kasi ang mga tao, paniwala nila, si John the Baptist, isa sa mga propeta. Of course, he is a prophet. Di ba alam yan? Sabi nga doon sa book of Luke, the law and the prophet were until John. Alright? Ganun yun. And then after that, dahil nga hindi mo pwedeng i-outsmart si Jesus Christ, itong mga Pariseo na to, ang further explanation ni Jesus Christ sa kanila, He used a parable of the 2 sons. Do you believe that we, as a children of God, do you believe with me? Or do you want to question like the Pharisees? That we are a Jew? Do you believe that? That we are a Jews? Mga Hudyo ba? Niwala ba kayo? Naniwala ba kayo na tayo'y mga Hudyo? Hindi, no? Kasi Pilipino naman tayo, pastor. Tama nga naman. Oo naman, pastor. Hindi tayo nagsasalita ng todaraba. Ganon man siya magsalita. Ganon man magsalita yung mga mga Hudyo. Tingnan niyo. Ganon. Ganon yung todaraba. Ganon. Di ba ganon man sila magsalita? Ganun ba? Bihira, pastor, ano yun? Hukal. Sa Bisayan, hukal. Ano ba yan? Plima yan. Mga kapatid, we are a Jew. We are a Jews. Provided, ligtas ka. Dahil kung hindi ka naman ligtas, bakit kinaangkin mo na Hudyo ka? Pambihira. Huwag kang mag-angkin na Hudyo ka. Iba nga, dos Bisaya, magsalita ka, Hudyo ka talaga. Gaganon nga eh. Hindi ka naman Hudyo. Yawa ka talaga mag-bihira. Mag-Bisaya talaga eh, pag nagmura eh. Mga kapatid, we are a Jew. In the book of Romans chapter 2, verse 28 and 29. Anong sinabi doon? In the book of Romans chapter 2, verse 28 and 29, in 28, for He, tayo. Pag-aralin niyo yung book of Romans, it talks about the law of Moses versus the law of Christ. Okay? Law of Moses versus the law of faith in Jesus Christ. Yan ang book of Romans. Pinapaliwanag din dyan. Now,
Hindi by circumcision, kasi ang circumcision, pagtutuli sa mga Hudyo, by skin. Di ba yan ang ginawa ni Abraham? Tama? When the circumcision, brethren, it is a token of a covenant of God unto Abraham. Tama? Na sa lahi ni Abraham, he will bless Abraham from all the families of the earth shall be blessed because of Abraham, and he will make Israel the seeds of Abraham, a great nation. Yan ang panalangin. Ayun ang ng Panginoon pangako kay ano ito sa covenant. It is a covenant. Covenant meaning it is not under by contract whether the first party and the second party will have a breach of that contract. It is covenant when it is a covenant. Covenant po yan. Whether magkasala ang mga Hudyo or hindi, that is already a covenant of God unto them. And circumcision is a token of it. Brethren, ang Hudyo may batas pagtutuli under the ceremonial law yan eh. Now, tayo mga anak ng Diyos, ganito nangyari sa atin. For he is not a Jew, which is one outwardly. Naunawanin niyo? Which is one outwardly. Panglabas ba? Na tinuli ka ba? Hindi ka Hudyo na ganyan. Neither is that circumcision, which is outward in the flesh. Circumcision pinag-usapan. Hindi ka tulad ng Hudyo na tinutuli outside flesh. Okay? But he is a Jew. Tayo'y mga Hudyo, mga kapatid. Which is, by what? By what method? By one inwardly. And circumcision is that of the heart. Pagtutuli sa puso, mga kapatid, in the spirit and not in the letter, not in the law of Moses, whose praise is not of man, but of God. It is a praise of God. It is a praise of God, brethren, not of the letter. When you accepted the Lord Jesus Christ, when you have faith in the Lord Jesus Christ in your heart, it is called the circumcision of your heart. And we then become a Jew. Amen? Amen. Will you agree with me with that? Amen. Amen. Jew tayo. We are a Jew. Kaya, go back sa ating pag-aaral, Brad, the parable of the two sons. The parable of the two sons, firstly, actual encounter of the Lord Jesus Christ against the Pharisees. He used this illustration to portray that one of the two sons stands for Israel. Alright? And the spiritual application of this, one of the two sons, we are also Israel. Agree? Right. Ang sabi niya, anong inisip niyo, mga Parisiyo? Sabi niya sa illustration, a certain man had two sons. Wow. May nauna, may pangalawa. Siguro, sabihin natin, may panganay, Brad, mayroon ding bunso. Okay. May dalawang anak siya eh. And he came to the first and said, Anak, go work today in my vineyard. Magtrabaho ka. Bakit? Hindi ka magtrabaho, magkultibar ka dyan, or ano man siguro, mag-araro ka. Baka naman may utosan ka dyan. Ikaw lang magmamanage ba? Work din yan. Di ba? Mayaman eh. Oh, di ba? Ngayon, ang sagot ng una, ayaw ko. He answered eh. I will not. Pero kalauna naman, patawarin mo God ako tayo. Tatay kasi ayaw magbigay ng allowance eh. Parang anak ko lang. Good morning po, Papa. Sabi ko, oy. Good morning po, Pastor. May good morning pa si Clyde. Sabi niya dito. Oh. Sabi niya, Papa, good morning. Sabi ko, good morning ah. Kinakabahan ako ah. Ganon ang anak ko eh, lalaki. Pwede po humingi. Oh,
PD po, PD Sabi ko, PD ayos to PD po humingi pambayad ng phone. May utang home credit. So, anong ginawa ko? Tawag ko sa nanay. Bakit hindi mo binigyan yan? Grabe naman yan pa. Hindi pa nga nakasweldo sa barangay. Mga ganito, ganyan. Hindi ba makahintay yan? Sabi ko, dami mo sinasabi. Ang tanong ko lang, binigyan mo ba yan? Oo. So, pag maraming sinabi ang asawa mo, huwag ka nang dami pang paligoy-ligoy pa. Oo. Kasi alam mo, mag-aawayan lang kayo Matama yata. Oo. Matama. Abot na. Basta ako, sa ilustrasyon ko, brad, asawa ko Pagka ganyan nang lumalabas sa mga bibig ng asawa niyo, sa akin ba? Ganon. Alam ko na yan. Tumigil na yung bibig mo. Okay. Nagpadala na ako dyan ng pambayad. Di, masaya na siya. Tahimik na. Ganon man yan. Kasi pagka go signal talaga, walang problema. Nagbigay na ako. Binigyan ko na. Parang ganon lang yan Pero pagka marami pang sinabi dyan, justification nun, brad. Justification yan. Kung ano ba. Away lang kalabasan yan pero may peacemaker ako, brad, yung babae naming anak. Yun ang peacemaker talaga. Okay. Doon ako bumababa ang iwan ko ba? Bakit? Ano kaya ang karisma mayroon itong batang itong babaeng ito? Kaya nga, sabi, Amen, brad. Yan. Pinadala, okay na. So, pambihira. Bakit ang pamilya, brad, ganyan din minsan, But it's better to have a family, right? May mapagsumbungan ka ba? Kami ni Mrs. iba, may mapagmaritisan lang ba, no? Well, anyway, dito mga kapatid, yung isang anak, ang sabi niya, ayaw ko, pero kalaunan, nagsisisi din naman siya. Siguro naawa sa tatay niya, no? Siguro kilala niya yung isang kapatid niya. Yung kapatid ko naman, yan na naman, grabe naman tong kapatid ko. Ayan na naman, sabihin na, tapos hindi naman pupunta. Ayan na naman, kilala kita Pero yung isang kapatid yung nauna talaga, sabi, ayaw ko. Pero pumunta naman. Pero yung isa talaga, pinuntahan niya ng tatay, inak, ikaw, punta ka rin. Alam mo, nagsisinungaling pa mahirap pupunta ako tay, walang problema. Pero yan pala, doon sa Bayabasan pumunta. Yan ang mahirap. Anong nangyari, Brad? What happened in the world? Battery. May bagong battery doon. Ng mga na. Yung mga full bat. Mga full bat yan dyan. Lahat. Kahit yung green. Amen. Yun. So, mga kapatid, yun ang nangyari. Sa pangalawa. Sabi ng pangalawa, second likewise, the answer said, I go! Sinis, Amerikano to, brad. Amerikano to. Walang respeto sa tatay niya. Walang respeto sa tatay niya. Sir ang tawag Sir. Yung mga Amerikano talaga, no? Delikado, no? Baka arrest naman. Hey, arrest! Delikado na. Panganlan na yan ang pangalan natin, So, ngayon tinanong ng Panginoong Hesukristo, sino, sabi na, whether of them twain, saan sa dalawang yaan, did the will of his father. Kapatid, ano sabi ng Pariseo? Di ba ang Pariseo nahuli? Magaling din naman sumagot ng mga Pariseo, no? Sabi nila, they say unto him, the first. Grabe naman yung tanong mo. Kasimpleng tanong mo, 1 + 1 = 11 raman yan. Bakit ganon? The first, Jesus said unto them. Then Jesus said unto them, verily, katotohanan sinabi ko sa inyo, that the publicans, yung mga publicans na yan, and the harlots go into the kingdom of God before you. Mauungusan kayo. Mas sila'y makapasok sa langit kaysa inyo. Tinamaan ng mga mokoy. Bakit?
Tinamaan sila, Brad. Bakit? For John the Baptist came unto you in the way of righteousness. Repent. Di ba? Yan ang slogan. Yan ang preaching ni John the Baptist. Repent for the remission of sins. Repent. Magsisisi ka. At ang patunay doon na nagsisisi ka ay baptism ni John the Baptist. Yun ay called John's baptism. Pero hindi pa yun maligtas, ha? Kasi pagdating ni Jesucristo, doon talaga sila maniwala. Yan. Doctrine of salvation din yan. Huwag kayong magkamali dyan. Oo. Bakit? Ye believe him not, but the publicans and the harlots believe Jesus Christ. And ye, nakita nyo na, pangalawang anak kayo eh. Nakita nyo na, alam mo na ang sasabihin mo, alam mo na ang gagawin mo, napupunta ka doon sa vineyard ng tatay mo, ang sabi mo lang, oo, parang ganun lang ba? Tapos pagdating ng panahon pala, hindi naman pala pumunta doon. Mabuti pa itong publicans, mga harlots na yan, na sinabing sinner people, mga Gentiles na yan. Mabuti pa itong mga ito, marunong pang umuo. Kahit hindi sila katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. But because of their humility, because of their faith in the Lord Jesus Christ, kailangan nilang Panginoon. Sila ang nag-oo sa panawagan ng Diyos. Unawaan niyo? Ye, when you have seen it, nakita nyo na ang kapangyarihang ginawa ni Jesucristo. Bumuhay siya ng patay, nagpakain siya ng libo-libo, tapos ganito ang mga maraming kapangyarihan. Nakita nyo na, pero bulag pa kayo. Tama? Hindi pa rin kayo nagsisisi. Hindi kayo nagsisisi. Katulad lang kayo ng pangalawang anak. Pumunta, oo, pero nandyan pa ba tatay? Nandyan sa lakad-lakad pa kung kunyari, kukuhain ng mga ano ba nang gagamitin doon sa sakahan eh. Tatay, nandyan ba? Wala, pumasok na. Wala na, nandoon na, nag-Mobile Legend na. Okay, magalit ha. Pastor naman. Tapos ito na nga lang ang anuhan mo yung pastor eh. Pinupuna mo pa. Ihimplo lang naman yan, Brad. Example ba? Patama, pastor. Ay, nag-tight sa rabak ko. Ginamit mo pang dahilan. Kaibigan to, pastor. Bili tayo ng pizza mamaya. At saka chilis. Maintindihan ninyo pag sumama kayo sa amin. Kung gaano katotoo ang chilis sa Pizza Hut. Yun pala yung kubos ng tag 1 real ba. Tapos doon sa chilis, doon sa mikos-mikos ba. Di ba? Kapatid, minsan sa buhay natin, bilang mga manampalataya, para tayong Israelites. Kita ninyo? Ganito yan. Sa Isaiah chapter 49 verse 26, Brad. Isaiah 49 verse 26. I'm sorry. Isaiah 49 verse 6. Sabi niya alam niyo ba kung bakit pinili ng Diyos ang mga Israelites? Alright? Una, dahil kay Abraham yun. Of all the people on earth, si Abraham lamang ang nakita ng Diyos na righteous. Hindi nagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Siya lang nakikita. Kahit yung tatay niya, may Diyos-Diyosan eh. Pero siya, wala. Okay. Kaya siya napili. Therefore, doon nakipag-deal ang Diyos kay Abraham through a covenant. And then after that, ang assignment ng Israelites, ito,
Ang sabi dyan, and he said, it is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. It talks about the Lord Jesus Christ Himself. Now, pangalawang sentence dito, I will also give thee for a light to the Gentiles. Hindi na sa kay Hesus Kristo yan, kundi sa mga Israelites na yan. Ang sabi, ang mga Israelites will be a light to the Gentiles. Sila ang magdala ng ministry na ang mga hintil, mga kapatid, ang hindi mga Hudyo, kasi ang hindi mga Hudyo, mga pagan people na nagsamba sa Diyos-Diyosan, kayo ang pinili ko na chosen people of God at mayroon kayong assignment na ipadala doon sa mga hindi ligtas para kayo ang maging ilaw sa kanila, magpapaliwanag sa kanila na ito ang salvation through the Lord Jesus Christ, through the God who created, the creator of this heaven and the universe, this world, brethren, everything in this world. Ito ang salvation, ito ang kaligtasan sa mga hintil. Kayo ang pinili ko. Naunawaan ninyo? That thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Yun ang assignment nila. But look what happened. Nung dumating na si Hesus Kristo, anong ginawa nila? Pinako nila si Hesus Kristo sa cross. Tanda ng hindi nila pagpapaniwala kay Hesus Kristo. Tama? And what happened? Sila, yung pangalawang anak, mayroon silang assignment. Opo, mayroon ka. Alam ko yan, tay. Sabi mo, punta doon sa sakal. Alam ko yan. Anong gusto mong dalhin? Traktora? Dala akong traktora. Ito, lisensya ko. Drive. Di ba? Yun ang second anak. Pangalawang anak. Ang unang anak, ayaw ko. Pero nagsisisi. Hindi. Tulungan ko pala tayo. May allowance akong hinihingi pala eh. Oo. Pastor, parang si Clyde lang lagi mag-sample para safety. Baka magalit kayo sa akin eh. Kayo lang lagi pinatamaan ako ng pastor oh. Okay? Yun ang trabaho nila. And look at what happened. The second son, oo. Pero hindi naman pala pumunta. Oo, may covenant kami sa Lord, meron, alam ko naman yung ano mo eh, sinabi mo eh. Light to the Gentiles, salvation pa. Alam ko yan, soteriology yan. Oo. Tinuro yan doon sa Riyadh eh. Bakit? Kasi tayo, para din tayong mga Israelites eh. Oo. Pastor, mag-aral ako. Mag-aral ako, pastor. Mag-daily devotion ako, pastor. Oo. Basahin ko yung Genesis hanggang Revelation, pastor. O tapos, ano nangyari? May memorize ka? Opo! Isang bersikulo, mayroon. Jesus wept! Bihira, you know? Tapos pagtanungin mo sa Biblia, wala nga naman, hindi nga naman makasagot. Kapatid, itong ICBC Riyadh, mga kapatid ha, marami akong nakaharap ng mga pastor doon sa Pilipinas. Pinagmamalaki ko ito, ICBC. Bakit? Kasi nga, tinuturo ko dito ang tamang doktrina. Hindi mo makikita sa ibang church. Baka iniisip niyo, ang ibang mga pastor ito, hindi ko kilala. Kilala ko sila. Pagka ganyan nangyari, Brad, ano yan, Brad? Si Satan na ba yan? Alobat? Kala ko si Satan eh. So, siguro sabi ni Satan, yung blue, Brad. Pwede na yun. Mga puno yan. Dami yung mga... Okay? Ganon mga kapatid. Alam ko yung mga ano niyan. Alam ko yung mga karakas ng iba dito. Hindi naman sa pagpapanira ng mga... hindi ko sinisirahan sila ha. Kaibigan ko yung mga yan. Okay? Amen, brother? Amen? Naunawaan niyo ba? Amen. Baka pangalawang sons kayo ha. Oo. Tapos pagdating naman pala ng panahon, hindi naman pala kayo sumunod. Pastor, pag uwi ko sa Pilipinas, ha? Magsimba. Hindi si Brother Eric. Ha? Baka mayroon akong kapatiran isa, sabi niya. Sabi niya ko kay si Pastor Charles pa yun eh. Exit na siya. Hindi siya nagsisimba dito. Ganito. Hindi.
Tapos pinupuntahan namin. Isa nga, kaibigan ko. Tapos sabi ni Pastor Charles, uwi ka na. Sabi ni Pastor, siguro kilala siguro, naabutan mo ba yan? Sabi good niya, sa harapan namin, iyak siya. Sabi ni Pastor Charles, ito ganyan. Pag uwi ko sa Pilipinas, doon ko ipakita, doon ko sa Pilipinas talaga, ganito, ganyan. Ganyan. Sige Brad, maganda yan. Sabi ni Pastor Charles. Kami naman ang mga elder na Pastor Charles, sabay, masaya kami. Ganon ang binitawan niya. Here comes the time, umuwi na. Bihira ba? Sabi ko, pambihira. Sinabi niya pa. Pastor, sabi ko, doon ko naalala Pastor, mayroong parabol doon sa Book of Matthew. Ano yung parabol? Parabol of the two sons. Sabi niya, oo. Pero pagdating doon, hindi naman pala. Yun. Tawanan kami. Kasi nga, pagdating ng Pilipinas, Brad, sa awa ni Satanas, Brad, bumalik kung anong mundo, yun na rin siya. Ayaw ko makita sa inyo yun, ha? Magiging kalungkutan ng pastor nyo dito na ganon ang mangyari sa inyo. Brother Eric, at saka Sister Katkat. Ayaw ko makita sa inyo yun. Pinapakita lang talaga na yung pastor dito walang kwenta pag ganyan ang mangyari. Alright? Maglingkod kayo sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Diyos, malapit nang bumalik ang Diyos. Hindi natin alam kailan. Pero kailan pa ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Kailan pa ba tayo magsiseryoso? Yung mga problema, hindi mawawala yan. Believe me. Yung mga problema, mga kapatid, hindi mawawala yan sa kinabuhi na to. Yung mga buhay natin, hindi mawawala yan. Baka inisip ninyo, ha? Ang paglilingkod sa Panginoon, baka inisip ninyo ay bed of roses. Hindi po bed of roses, kapatid. Bed of all thorns. So much thorns. Of all the flowers there, of all the roses. May ano ba yung sa bulaklak na yun? You are a flower among the thorns ba yun? Parang ganon. Daming thorn, kapatid. Ganon ang buhay. Parang si Job lang god. Ang Book of Job, klaro yun, kapatid. Napakagandang preaching, no? Dalawa lang yun Wisdom of God and wisdom of man. Advices of God and advices of men. Ganun lang yun. Blessings of God and blessings of men. Parang ganun lang. Hindi mo ano yun Ganun talaga Kaya pag nanghingi ka ng advices, iba ang advice ng tao talaga. Iba rin ang advice ng Diyos. Amen? But brethren, today, I want you to understand, being a Christian, being a believers of Christ, saan ba kayo dapat lumugar sa dalawang anak na yun? Sa una o sa pangalawa? Sa una o sa pangalawa? Ang una, kapatid, it symbolizes the harlots, the Gentiles, the publicans. Ibig sabihin, they are deprived of the blessings of God firstly. Kasi, ang unang blessings talaga ng Diyos, binigay talaga sa Israel Yung mga Gentiles nga, sa Biblia, ang tawag nga sila, dog. Diba kung sa Indiano nga, dog. Why you hit my dog? My God. Where's your God? Sabi, what? God? Anong God? Can you tell me your God? What? Why you not tell me about your God? Can you tell me your God? Nako, patay na. Yari ka na dyan. Ha? Kapatid, kayo ha? Ang sarap ng kain ninyo sa Chiles. Pag subo mo, gaganon ka Nanghingi, nabihan ako ng supervisor. Gusto mong parota? You want parota? Sabi ko,
Ang bihira nung bumalik, walang dinala. Bakit? Where fruit? Sabi mo, ayaw mo. Sabi ko, oo. Dapat ganun daw. Matay tayo dyan. Bakit hindi ba pambihira? Sabi mo, ganun eh. Sa amin, yung ganun, ayaw yan. Ang totoo daw talaga. Ganun daw talaga. Sabi ko, bambira, mabali, mabuli. Ganyan na. Sabi ko, hindi, sa Pilipinas, yung ganon doon, may tililing yun eh. Di ba pag sinabi may tililing, iba talaga, no? Ingat talaga tayo. Minsan yung kultura ba, kakaiba, no? Amen, kapatid? Huwag kayong maging Indiano, ha? Pag sinabing, oo, sa harapan ng Panginoon, hindi ganon na, ano ba? Sabihin mo lang, Lord, yes, opo, Lord. Oh. Mag-tithes ka? Opo, Lord. Oh. Lord, apila ka eh, no? May problema ako ngayon. Pwede bang next time mo lang? Okay, ayan na namang rason mo eh. Palagi ka nalang rason. Pag sunod naman, Lord, may problema ako ulit. Talagang hindi ka makatayos niyan. Pagka ganyan. Oh. May Brad, wala pa tayo bayad sa, ganap ba tayo ng bahay o hindi? Ha? Kasi lagi tayong nauunahan eh. Nauunahan tayo sa mga mapira eh. Bayad agad eh. Ang bihira. Hanggang next week, sigurduhin na natin. Makasweldo na tayo eh. Kasweldo ko sa kuha, tapos makasweldo rin kayo. Okay? Madali na makakuha. Pag may kita ba, bayad agad. No, parang ganun lang ba? Inuunahan tayo palagi. Oo. Pero maya, pagpuntahan natin yan, baka may bigyan natin ng down payment. Bigyan natin ng down payment kung kinakailangan. Kapatid, tulungan natin itong church mga kapatid. Pobre ito eh. Oo, hindi to katulad ng iba, may mga negosyo eh. Oo. Siguraduhin na pupunta mas pa mamaya as well. Okay. Good. Parang kuhan ba? Parang good. Oh my God. Okay, mga kapatid. So, dalawang anak ng Diyos. First son represented the Gentiles, the sinners. Okay? The pagan people. The harlots and the publicans. Hindi katanggap-tanggap lipunan, pero dahil may humility at tumanggap sa Panginoon, amen, we become a Jew. Ang pangalawang anak, abay nag-oo, hindi naman pumunta. Ito yung mga tao, no? If we are talking about serving the Lord or paglilingkod natin sa Panginoon, ito yung mga tao, mga mananampalataya na oo, pero hindi naman pala. Okay? Very clear? May natutunan ba kayo sa araw na ito? Amen. Kung ano ang inutos ng Diyos sa buhay natin, ano ang kalooban ng Diyos ba? Huwag niyong kontrahin. Kapatid. Brad, open the Bible in the book of Acts chapter 13. Acts chapter 13, verse 46 to 47. Acts chapter 13, verse Acts, book of Acts. Easy. Huh? Acts chapter 13, verse 46. Kapatid, Israelites ba kamo? Ganito nangyari sa kanila doon sa Isaiah, ha? Isaiah, they are lights unto the end of the world. Itong nangyari. Then Paul and Barnabas waxed old and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. Mga Hudyo, dapat mauna kayo eh. But seeing, kasi first spoken unto you yan eh. But seeing, you put it from you. Put it from you, meaning, inalis ninyo. And judge yourselves. Hinuhusgahan ninyo ang sarili ninyo. Hinuhusgahan meaning, di ba pagka doon sa book of John, ano sabi doon? He that not, ano ba yung pagkasabi doon? He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Because you believe not the Son of God. Basta ganun yun sa John chapter 3 verse 18. You judge yourself unworthy of everlasting life. Lo, ayaw ninyo eh. We turn to the Gentiles. Yan. Di ba? Ang unang anak, hindi karapat-dapat.
Ang pangalawang anak, yun yung Israelites. Sila dapat ang karapat-dapat. Pero, ayaw. So, we turn to the Gentiles. We turn to the first son. Kaya ang sabi ni Jesucristo doon, behold, yung publicans at saka harlots, they will come into the kingdom of God before you. Mauungusan kayo, maunahan kayo. Tama? Naunawaan ninyo? Kapatid, we are also a Hudyo and we are the ambassadors of light right now. Last verse. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Anong sabi dyan, bro? 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Brad, mga kapatid, listen to me. Listen to the word of God. Ano sabi? Now then. Di ba ayaw ng mga Hudyo? Napunta sa atin, tama? That's right. Nasa atin na ngayon ang assignment. The assignment of bringing the light of salvation unto the others, unto the other people, mga kapatid, who are the unsaved outside, nasa ating mga kamay na. Ang bula nasa ating mga kamay. Ang bula. Ano sabi? We are ambassadors for Christ. Amen. Tama? We are the ambassadors for Christ. We are the representative of the Lord Jesus Christ. As though God did beseech you by us. Ano yung beseech? Namanhikan, nakikiusap, nangungusap. Alright? We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Kapatid, the spirit of reconciliation, the doctrine of reconciliation, one of the vocabulary in the doctrine of salvation, brethren, when you are reconciled unto God, nung naligtas ka, huwag ka naman katulad noong 10 lepers. Sabi ni Jesucristo, punta kayo doon sa sa priest. Pag nakatapos doon, bumalik kayo. Isa lang ang bumalik. Yung iba, sana iba. Ayun, nagkanakanyang pulasan na, umuwi na sa kanilang mga pamilya. Nagpasalamat, nag-celebrate na sila doon. Pero yung isa, andito, bumalik. Yung ibig sabihin, be saved and obey and follow the Lord Jesus Christ. Amen? Very clear? I hope na may naunawaan kayo sa araw na ito. Amen. Let us stand, let us pray. Oh Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon. The parable of the two sons are very clear illustrations unto us. Salamat, Panginoon. Minsan kami ay tinatamaan din sa salita ninyo, Panginoon. We are like sometimes the second son, na kung saan, O Diyos, ay kami po ay umuo. Yun pala ay hindi naman. Patawarin niyo po kami, O God. Brethren, sometimes in our lives we did or we are doing like the second son of God. A certain man in this passage is the Lord or God. And the sons are the people. But Lord, nawa, Panginoon, ay katulad kami ng unang son na nagrepent at sumunod sa iyong kagustuhan, sa inyong sumunod sa inyong kaluwalhatian, O God, at sumunod sa iyong kalooban. Sa buhay namin, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Gamitin niyo po ang church na itong patuloy na matuto pa kami sa salita. Brethren, sa buhay mo kung ganyan ng nangyari sa buhay mo minsan, humingi ka ng patawad sa Diyos, kapatid. Manalangin ka. Magbulay-bulay ka. Ano man ang purpose ng buhay mo, magbulay-bulay ka. Huwag kang tumulad doon sa pangalawang anak, kapatid, na nag-oo man, nag-affirm sa Diyos, pero hindi naman. There are lots of ways, mga kapatid, to follow God, to obey God. In our service,
in our tithes and offering, in our support missions, in your respect unto your pastors. Maraming paraan, mga kapatid. Kung itong mga salitang ito ay tumusok sa puso mo, then do it. Be humble, magpakumbaba ka. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako. At sa aking mga ginagawa, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako, Diyos, na magawa ko po ang iyong kalooban sa buhay ko. Kung yan ang panalangin, manalangin ka. Manalangin ka. Ask forgiveness unto the Lord and obey Him. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat Panginoon, sa mga kapatiran nandito. Kami man ay nagkukulang at may kahinaan sa mga puso namin sa aming mabuhay. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Ang church na ito, huwag niyo pong pabayaan, O God. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng panibagong lugar na matutuluyan na iyong gawain. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Do not forsake us nor leave us. This is your principle. This is your promise unto us. Protect us, O God, in this coming week. Ingatan niyo po kami at iwas na mga kapahamakan. Bless the brethren. Bless our families. Bless the works of our hands, our companies. Bless all of us. Panginoon, si Brother Eric at saka Sister Katkat, we are praying, O God, I'm praying for them. Nanawa, Panginoon, sa pag-uwi nila, ikaw po ang mag-ayos ng lahat. Sa mga plano nila, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang mag-approve nito, O God, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maggabay sa kanila, O Diyos. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na hindi sila maglilingkod kung saan man sila dadalhin niyo po. Bagkos maglilingkod sila sa inyo. Si Brother Eric, maraming salamat sa kanilang at kontribusyon sa church na ito. Wala man kaming maibigay ng mga regalo sa kanila, O God. But Lord, panalangin na lamang ang maibigay namin na magpatuloy sila at patuloy maingatan at pagpalain niyo po ang kanilang mga plano sa buhay. Gabayan niyo po Sister Katkat sa mga plano nila at maging mabuti silang mananampalataya, O God. Gabayan niyo po ang pag-uwi nila, paglalakbay nila, nawa walang maging aberya. Bless them at huwag niyo pong pabayaan. Mga kapatiran dito, O God, we are praying for them na ingatan niyo po, Panginoon. Si Edsel at saka si Joy, wala dito ngayon, but we are praying for them na gabayan niyo po sila, O God, maging maayos ang mga plano nila. Pagpalain niyo po kami lahat. Mga kapatiran dito, patuloy pagpalain. Si Sister Jen, si Brother Eli, si Brother Jason, Brother Chris, si Brother Ronald, si Brother Alan, si Brother Andy, si Brother Silver, Brother Joel, O God, at sika si Brother Limuel, patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo kaming gabayan lahat, O Diyos. Pagpalain niyo po kami. And all these things we thank you, O God, in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.